Naku. Franz de Castro, ayan ang ginagawa mo sa mga Duterte, winawalang hiya mo. Ngayon, ang kapal-kapal ng mukha mo. So, ano ka ngayon? Kulong ka na, epal ka. Tapos, ang lakas pa ng loob mong tumakbo. Ano ba yan? Hindi ka na nahiya talaga sa kakapalan ng mukha mo. Tapos, sinabihan mo pa ang Duterte kung ano yung trunk record nila sa ginawa nila sa bayan. Ang kapal naman na mukha mo, Franz de Castro. Ngayon, kulong ka. May paiyak-iyak ka pa, ano? Nakahanda rin akong marap sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil sa nasa advocacy namin itong edukasyon ng ating mga kabataan at lumad, itong mga marginalized sector. Nakuha mo pang magdrama, ha? Nagdadrama-drama ka pa dyan. Wala nang maawa sa'yo. Dapat ka na talagang makulong para hindi ka tularan. Hindi na napigilan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na maging emosyonal matapos hatulan ng korte ng conviction sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. Kabilang din sa na-convict sa kaso si dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo. Sa 27-page decision ng korte, convicted sina Ocampo, Castro at 11 iba pa sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act No. 7610. Pinatawan din ng mga ito ng parusang pagkakakulong ng 4 na taon at 9 na buwan hanggang 6 na taon at 8 buwan. Bukod pa ito sa pinababayarang danyo sa 20,000 piso bawat isa sa mga biktima. Ang kasong kidnapping ni Castro ay nag-ugat noong 2018 na kasama si Saturno. At ibiniyahe ang 14 na batang lumad papuntang Tagum City. At ito guys ang rason ni Castro, humingi ang mga guro ng lumad school ng tulong. Dahil raw sa panghaharas ng isang tropa. Dahil sa pangharas umano ng paramilitary troops, itinuturing nilang rescue mission ang insidente. Tinuliksa nila Castro at Ocampo ang conviction na iginawad sa kanila. Iaapila rin nila ang desisyon ng korte. Kaya, laban po. Lalaban po kami dito sa naging desisyon hanggang sa Supreme Court. Ayan, tanggal yung angas mo at pabida-bida. Yan na nga eh. Binigit namin ang assurance na lalabanan namin itong kaso hanggang ma-dismiss at kung magkakaroon pa uli ng anumang attempt sa laban sa interes ng mga katutubo, Mindanao Refer, kami ni Patriansal ready for assistance. Justice po, katotohanan ang pinitindigan namin. Naku, kung kailan pa kayo tatanda, hihiga na kayo sa kulungan. At nagyabang pa na hindi raw ito makakapigil sa pagtakbo niya sa darating na midterm election. Wow ha, Alalayla de Lima. Taas talaga ng pangarap ni De Castro. At take note, meron pa siyang sariling zona na uuna pa kay Inday Sara. Samantala, nagsagawa naman ng rally ang mga miyembro ng Bayan Muna sa Commission on Human Rights upang ipakita ang suporta kina Ocampo, Castro at iba pa. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Iba talaga ang Diyos pag maningil, ano? Yung karma talaga, nasa huli talaga yan. Naku, sino kayang susunod dito? Ito na si Boying. Sunod kaya kay Boying, sino kaya? Yan ang mahirap talaga pag may masamang damo. Hindi nila iniisip kung ano ang kahahamtungan nila. They deserve naman talaga yan dahil sa sobrang pahirap nila sa tao sa ginagawa nila ng trial by publicity. Weather lang talaga yan. Kaya iingat lang sa panlalamang sa kapwa. Dahil sisingilin talaga kayo ng Diyos. Tignan mo si Boyeng para ng bangkay.